Noong February 1945, ang Maynila ay naging sentro ng isa sa pinakamapaminsalang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos ang pagbabalik ng mga puwersang Amerikano sa Luzon, mabilis nang lumapit ang labanan sa kabisera. Ngunit, hindi lamang mga sundalo ang naroon. Sa loob ng lungsod, ay nanatili ang napakaraming Pilipinong sibilyan na hindi na nakalikas bago magsimula ang opensiba. Habang nagtatatag ng mga defensive positions sa mga Hapones sa iba't ibang bahagi ng Maynila, marami sa mga sibilyang ito ang naging bihag at hostage. May mga testimonya rin tungkol sa mga pagkakataong ginamit ng Hapones ang ilang Pilipinong sibilyan bilang human shields, mga taong nilagay sa posisyong maaaring maglantad sa kanila sa putukan kung susubukang salakayin ng mga puwersang Amerikano ang Japanese positions. Ang ganitong mga insidente ay bahagi lamang ng mas malawak na trahedyang sumira sa Maynila noong 1945. Sa loob ng halos isang buwan, ang mga lansangan, gusali, simbahan, paaralan, ospital at makasaysahang distrito ng lungsod ay naging bahagi ng isang matinding urban battle. Kasabay ng labanan ay naganap ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan ng mga puwersang Hapones habang libo-libong iba pa ang namatay dahil sa sunog, artillery fire, pambobomba at mismong labanan. Sa pagtatapos nito, mahigit 100,000 ng mga Pilipinong sibilyan ang tinatayang namatay. Para maunawaan kung paano umabot sa ganitong antas ang pagkawasak, kailangan balikan ang desisyong ginawa ng mga Hapones bago patuloy magsimula ang labanan. Pagsapit ng unang bahagi ng 1945, malinaw na ang posisyon ng Japan sa Pilipinas ay mabilis na humihina. Matapos ang paglapag ng mga puwersang Amerikano sa Luzon noong Enero, nagsimulang bumagsak ang Japanese defensive lines, naging usapin na lamang ng panahon kung kailan maabot ng mga Allied forces ang Maynila. Para kay General Tomoyoki Yamashita, commander ng Japanese forces sa Pilipinas, hindi na praktikal na gawing pangunahing battlefield ang kabisera. Ang kanyang plano ay iwasan ng isang malaking urban battle at ilipat ang mga puwersang Hapones sa mas angkop na mga posisyon kung saan maaari nilang maipagpatuloy ang kanilang depensa sa Luzon. Ngunit, may malaking pagkakaiba sa pananaw sa loob mismo ng Japanese command. Si Rear Admiral Sanji Iwabuchi, isang opisyal ng Japanese Navy, ay hindi sumunod sa planong iwan ng Maynila. Sa halip, pinili niyang ipagtanggol ang lungsod. Sa ilalim ng kanyang command ay humigit kumulang 16,000 na mga tauhan. Karamihan dito ay naval personnel, ngunit may kasama ring Japanese army units. Habang papalapit ang mga puwersang Amerikano, mabilis na binago ng mga Hapones ang iba't ibang bahagi ng lungsod bilang defensive positions. Ginamit ang mga gusali at iba pang matitibay na estruktura bilang firing positions sa strong points. Ang mga lugar na dati ay para sa pamahalaan, edukasyon, relihiyon at pang-araw-araw na pamumuhay ay naging bahagi ng military defense. Ang Intramuros, ang makasaysayang napapaderang lungsod sa sentro ng Maynila, ay naging isa sa pinakamahalagang huling defensive positions ng mga Hapones. Samantala, maraming sibilyan ang nanatili sa Maynila sa kabila ng nalalapit na labanan. Ang ilan ay nakapagtakang lumikas. Ngunit, marami ang hindi nakalabas. Habang lalong lumalapit ang mga puwersang Amerikano, nagsara ang mga ruta ng pagtakas at naging mas mahirap para sa mga sibilyan na makaalis sa mga lugar na kontrolado ng mga Hapones. Ito ang kalagayang bumungod sa pagsisimula ng Battle of Manila. Sa isang panig ay ang mga puwersang Amerikano at Pilipino na sumusulong upang mabawi ang kabisera. Sa kabilang panig ay mga Japanese defenders na piniling manatili at lumaban. Sa pagitan nila ay isang malaking populasyong sibilyan na walang kontrol sa magiging takbo ng labanan. Noong February 3, 1945, nagsimula ang opensiba para sa Maynila. Sa mga unang araw, mabilis na nakapasok ang mga puwersang Amerikano sa lungsod. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na agad na bumagsak ang Japanese resistance. Sa halip, nagsimula ang isang mahaba at mapaminsalang labanan sa loob mismo
ng urban areas ng Maynila. Habang sumusulong ang mga pwersang Amerikano at Pilipino, lalong naging malinaw na ang labanan sa Maynila ay hindi magiging ordinaryong military engagement. Nagtatag ang mga Hapones ng mga magkakaiwalay na defensive positions sa iba't ibang bahagi ng lungsod at ginamit ang mga gusali, kalsada, at iba pang estruktura upang pabagalin ng Allied advance. Kasama sa ilang Japanese-controlled area sa mga Pilipinong sibilyan na hindi nakalikas. Dito lumitaw ang isa sa pinakamadilim na aspeto ng labanan. Paggamit sa mga sibilyang bilang hostage sa ilang dokumentadong pagkakataon bilang human shields. May mga testimonya ng mga nakaligtas at veterano tungkol sa mga insidenteng may mga Pilipinong sapilitang inilagay o ginamit sa unahan ng mga Japanese soldiers habang nagpapatuloy ang labanan. Ang ganitong paggamit sa mga sibilyan ay naglagay sa kanila sa direktang panganib mula sa putukan at tagbigay sa mga umaataking puwersa ng isang mahirap na sitwasyon, ang pag-atake sa military positions habang may mga inosenteng sibilyan sa paligid o sa mismong posisyon. Mahalagang linawin na hindi lahat ng Filipino civilians na hawak ng mga Hapones ay literal na ginamit bilang human shields. Mas malawak ang naitalang hostage-taking at forced detention. Sa maraming lugar, ang mga sibilyan ay naging bihag sa loob ng Japanese-controlled positions, kabilang ang Intramuros kung saan libo-libong Pilipino ang nanatili habang ginagawa itong bahagi ng huling Japanese defense. Nang magsimula ang malaking American assault sa Intramuros noong February 23, naging napakahirap na sitwasyon para sa mga taong nakakulong sa loob. Ang mga Amerikano ay kailangang sumulong laban sa fortified Japanese positions habang alam nilang may mga sibilyang naroroon, habang ang mga bihag naman ay nasa loob ng isang lugar na unti-unting kinukubkob at binubomba. May mga sibilyang nakalabas mula sa lugar na hawak ng mga Hapones, ngunit paglabas mula sa pagkabihag ay hindi nangangahulugan na ligtas na sila. Sa ilang kaso, ang mga Pilipinong lalaki na nakalabas mula sa Intramuros ay pinaghinalaan o pinili ng mga Hapones at pinatay. Sa iba pang bahagi ng lungsod, naganap ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan habang unti-unting bumabagsak ang Japanese resistance. Sa mga sumunod na investigasyon pagkatapos ng digmaan, nakolekta ng mga Allied authorities sa mga testimonies, sworn statements tungkol sa pagpatay sa mga sibilyan, pagsunog sa mga tahanan, at iba pang uri ng karahasan. Maraming biktima ang pinatay sa loob ng kanilang mga tahanan o sa mga lugar kung saan sila naghahanap sana ng kaligtasan. Sa puntong ito, halos hindi na mapaghiwalay ang military battle mula sa civilian catastrophe. Ang mga Hapones ay patuloy na lumalaban mula sa kanilang defensive positions habang gumagamit naman ng mga pwersang Amerikano ng artillery at infantry upang sirain ang mga ito, kaya ang mga sibilyang naipit sa battle zones ay naharap sa panganib mula sa mismong labanan, sinadyang harahasan laban sa civilian population. Sa pagtapos ng February, bumagsak na ang karamihan sa mga Japanese positions sa Maynila. Ngunit, nagpatuloy ang labanan sa ilang bahagi ng lungsod, kabilang ang Intramuros. Noong February 26, nagpakamatay si Rear Admiral Sanji Iwabuchi kasama ang ilan sa kanyang mga opisyal habang bumabagsak ang mga Japanese resistance. Nagpatuloy ang mga operasyon laban sa natitirang Japanese positions hanggang March 3, 1945, nang tuluyang matapos ang organisadong paglaban ng mga Hapones sa Maynila. Ang lungsod na naiwan na ibang-iba na sa Maynila bago ang digmaan. Malaking bahagi ng urban area ang nasunog o nawasak. Maraming gusali ang gumuho. At sa Intramuros ay may malawakang pagkawasak na iniwan ng artillery bombardment at ground fighting. Ngunit, higit pa sa mga gusali ang nawala. Tinatayang mahigit 100,000 ng Pilipinong sibilyan ang namatay sa Battle of Manila. Hindi lahat ng pagkamatay ay nagmula sa iisang dahilan. May mga biktima ng Japanese massacres at executions, may mga namatay sa sunog at pagkawasak ng kanilang mga tahanan, at may mga tinamaan ng artillery at iba pang pangputok ng labanan. Gayunpaman, malinaw sa mga testimonya at investigasyon pagkatapos ng digmaan na malaki ang naging bahagi ng Japanese atrocities sa pagkamatay ng mga sibilyan. Ang malawakang pagpatay, pagsunog
at iba pang karahasan laban sa civilian population ang naging isa sa pinakamadilim na bahagi ng Battle of Manila. Mahigit 80 taon na ang lumipas mula nang matapos ang labanan, ang Maynila ay muling bumangon at ang Intramuros, Ermita, Malate at Paco ay naging bahagi muli ng modernong lungsod. Ngunit noong 1945, ang mga lugar na ito ay naging saksi sa pagkawasak ng isang buong kabisera. May mga Pilipinong naging bihag, may mga naging hostage, may mga pinatay sa mga massacre at may mga dokumentadong pagkakataon kung saan ginamit ang mga sibilyan bilang human shields. Hindi silang nagpasyang gawing battlefield ang Maynila, ngunit sila ang pinakamalaking grupong nagbayad ng presyo. Noong March 1945, napalayang Maynila mula sa kontrol ng mga Hapones, ngunit ang lungsod na nabawi ay isang lungsod na wasak, natapos ang pagkamatay ng mahigit na 100,000 Filipino civilians. Sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, madalas na naalala ang mga hukbong lumaban at mga general na desisyon kung saan sila lalaban. Ngunit, sa Maynila noong 1945, ang pinakamalaking bilang ng mga namatay ay hindi mga sundalo. Sila ay mga ordinaryong Pilipino. At ang ilan sa kanila ay hindi lamang naging biktima ng isang labanan. Sa ilang sandali ng digmaan, sila mismo ang naging panangga nito.